Ating mga pangunahing balita ngayon pong araw ng Miyerkules. Naragdagan pa ang bilang ng mga namatay dahil po sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyo. Sa datos po ng NDRRMC, umakyat na sa 9 ang patay ng dahil po sa bagyong Nika, Ophel at Pepito. Merong 16 po naman daw na sugatan at may 3 pang nawawala. Halos 3 milyong katao po ang apektado ng sunod-sunod na dilubyo. Katumbas siya na higit sa 764,000 na mga pamilya. Sa bilang na yan, mahigit 400,000 ang nasa evacuation centers pa rin hanggang ngayon. Balak naman ng Interior Department na magpatawag ng pulong sa ibang ahensya ng gobyerno para repasuhin ang patakaran sa pagsususpindi ng klase sa tuwing may bagyo. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na malaki ang nawawala kapag nagsususpindi ng pasok sa trabaho at klase sa eskwelahan. Kaya importante raw na suwak sa aktwal na lagay ng panahon ang pagkansela ng klase sa mga paaralan at maging sa trabaho para naiiwasan ang underreaction o overreaction kapag may paparating na bagyo. It has to be a more calibrated effort para lahat ng kakaintindihan kung saan nanggagaling ang information. I will call a meeting for the local chief executive. Kausap po namin si Secretary Tulid Pag-asa para magkaroon ng common basis of interpretation ng weather map. Yan po ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sa lahat po ng ating mga magulang, mamaya makinig po kayo sa ating pong diskusyon na talakayan po't panayam tungkol sa importanteng issue na yan para ho baka meron na ho kayo suggestion para nga po mapagbuti pa ng ating government agencies ang pag-aanalisa dito po sa mga weather bulletin na forecast na ito at yung pong desisyon to suspend classes. Kasi po sa mga oras na ito, kapag binilang na ho ninyo ang dami ng suspension po ng klase, sadya po talagang marami-raming makeup classes po ito. Samantala po naman sa oras na 6:38 in the morning, nandyan din po ang malamig na simoy ng hangin dahil po opisyal nang nagsimula ang amihan season. Ayon sa Pag-asa, mas lumakas po ang high pressure area sa Siberia kaya po naman mas lalakas pa na rin ang northeasterly winds o hanging amihan. Ang resulta niyan, mas malamig na klima sa bansa. Lalo na sa Northern Luzon simula ngayong araw. Bagya po namang na-delay ang amihan ngayong taon. Karaniwan po kasi itong nagsisimula sa kalahatian po ng Oktubre hanggang sa unang linggo ng Nobyembre. Aprobado na ng House Committee on Games and Amusement ang 4 na panukalang batas na nagbabawal sa mga pogo sa bansa. Ayon sa mga mambabatas, importanteng maisabatas ang pagbabawal sa mga pogo dahil hindi raw sapat ang Executive Order No. 74 ng Palasyo. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang pagpapasara ng PAGCOR sa mga pogo na tinatawag ngayong Internet Gaming Licensee o IGL. Sa datos po ng ahensya, 27 na ang natitirang IGL sa bansa at nasa 10,000 foreign pogo workers na rin ang nakaalis sa Pilipinas. Wala po namang balak tigilan ng mga kongresista ang paghahanap sa isa umanong nakatanggap ng confidential fund mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte na ang pangalan ay Mary Grace Piatos. Si Piatos ang isa sa mga nakikitang nakalagda sa acknowledgement receipt na ipinasa ng OVP sa COA para nga sa liquidation ng pondo. Pero duda ang ilang kongresista kung totoo bang may taong ang pangalan ay Mary Grace Piatos. Dahil dito, makikipagtulungan po daw ang Kamara sa Philippine Statistics Authority o PSA para nga malaman kung talagang meron pong tao may Pilipinong ang pangalan po ay Mary Grace Piatos. Kukonsulta din daw ho ang mga mambabatas sa handwriting expert ng NBI para ipasuri ang mga dokumentong nilagdaan ni Piatos. Yung stroke kung paano pinirmahan ito ay isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, iisang tinta. Kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Yan po ang tinig ni Congressman Joel Chua, ang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability.